Ayan, isang mapagpalang umaga, tanghali, hapon, gabi sa ating lahat. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ikaw muli ay dumako sa aking channel. Salamat kaibigan, kapatid. Tunay na ang Diyos ay buhay sa ating mga buhay. Amen. Salamat sa pagsuporta sa channel ko. Thank you so much sa inyo mga nagsusuporta. Hindi ko na maisa-isa. Kaya salamat sa inyo na may pagpalayan po kayo ng ating Panginoong Hesus. Amen. So tayo po ay magpupuri sa Panginoon bago po tayo dumako sa ating pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. Amen. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat alay mong buhay, kadakilaan mo pasalamatan. Ang pag-ibig mo wagas kailanman, sa iyo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabahay, sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Hallelujah. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming tulungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat alay mong buhay,
dakila mo, Panginoon. Sa oras na ito, tunay kang napakadakila at napakabuti mo, Panginoon. Pinupuri, pinapasalamatan kita, Ama, sapagkat sinamahan mo kami sa mga oras na ito. Dalangin ko, Lord, na ang bawat tagapakinig, tagapanood ng video ito, Panginoon, ay may mapupulot na aral, mangusap po kayo sa kanila, Panginoon, at naway matutunan po nila ang iyong mga salita sa pamagitan po ng mensaheng itong ibabahagi mo sa amin, Panginoon. Lord, gawin mo lang akong instrumento, Panginoon, na magbahagi ng iyong salita, Panginoon. Gabayan niyo po kami, banal na Espiritu Santo. We acknowledge your presence, Lord. We acknowledge your presence, Holy Spirit, sa mga oras na ito. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong kapangyarihan, sa iyong pagmamahal sa aming lahat, Panginoon. Thank you sa pagtuturo mo. Teach me more, teach us more, Lord God, through your word, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat po. Samahan niyo po kami hanggang sa matapos po ang aming pagbubulay-bulay ng iyong salita, Panginoon. Salamat po. To you all the glory and the honor and praise through your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. This is my prayer and thanksgiving. Amen and amen and amen. Hallelujah. Ayun, napakabuti po ng ating Panginoon. Sa biyaya lamang talaga tayo ay nabubuhay, tayo ay nagiging matagumpay sa lahat. Alam niyo po, pag may Jesus Christ ka na sa buhay mo, you are already a victorious life, a victorious child of God. Amen. Kapag may Kristo na tayo, sigurado na we are already a victorious child of God. Amen. Victory. Amen. Nahihirapan. Hallelujah. Ayun po. Salamat muli, kaibigan, sa iyong panonood sa ating pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. Amen. So, di na natin patatagalin pa. Ang pag-aaral po natin sa mga oras na ito ay patungkol sa ating pananampalataya. So, faith is activating our faith. Amen? Ang pamagat po, activating our faith. Say it with me, activating our faith. So, kailangan ma-activate na yung faith mo kasi tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo. So, kailangan mo nang i-activate yan. Ha? Hindi po pwedeng i-deactivate yan. Kailangan mo activate yan. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. So, ayun. Yung key verse po natin ay matatagpuan po natin sa Hebrews chapter 11 verse 1. Okay? And verse 6. So, yun po. Activating our faith. Amen? Diyan pa lang. Parang may natutunan ka na. Amen? So, ayun po. Basahin po natin. Okay? Sabi niyo dito, now, faith is the substance of things hoped for. Hope for. The evidence of things not seen. So, verse 6. But without faith, it is impossible to please Him, for He is a rewarder of those who diligently seek Him. Sabi niya doon, who diligently seek Him, He is a rewarder of those who diligently seek Him. Purihin ang Panginoon sa salita niya. Napakasarap. Amen. Ang faith po, according to the Bible, ay substance of things hoped for. Sabihin, pag sinabi mong substance, may bunga na yan. May laman na yan. It is the evidence of things not seen. See? Ganon katindi ang faith. Kaya kailangan mong i-activate yan, kaibigan. At sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng Panginoon, our faith will activate. And by this moment, naniniwala ako na activate na ang faith mo. Sabi niya sa chapter 10 ng Romans, verse 17. Anong sabi niya? So then, faith comes from hearing and hearing the word of God. Wow. Diba? Kung wala po tayong mapapakinggan, wala po tayong pananampalatayanan. Tama po ba? Kung iba ang napapakinggan natin, halimbawa, lagi mong naririnig yung mga pagmumura sa mga disco, sigawan sa sabungan, o kahit saan-saan man. Yung ating faith, doon nakatuon. Yung bingguhan, di ba? O B, sa literang E, hanggang sa pagtulog mo, memorize mo pa yun. Di ba?
Letter I, o letter O, letter G, sa letter G, o po, bingo. Ayan, bingo ka na. Sunod na araw, wala ka ng bigas. Kasi nagbibingo ka na eh. Amen. Hallelujah. Salamat po. Nagpatawa lang po ako para hindi ka maboring. Amen. So yun po. Faith comes from hearing and hearing the Word of God. So without hearing the Word of God, faith will not be activated. Faith will not work if you don't hear the Word of God. So by this time, I want to share with you the book of Mark, the Gospel of Mark, chapter 2. Doon po tayo kukuha ng pagbabasihan na ang faith ay kailangan ma-activate. Amen. So let's read book of Mark chapter 2 sa Tagalog po. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya ay nasa bahay. Nakita nyo? Narinig ng karamihan na si Jesus Christ parating na. Dumating na. Nagkatipon doon ang napakaraming tao. Kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Grabe. Sa sobrang dami ng tao na gustong makarinig sa salita ng Panginoon. Sisiksikan na sila. Biruin nyo pati pintuan. Wala nang madaanan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. See? Habang nagsasalita ang ating Panginoon Jesus, mayroong 4 na tao na dumating at bitbit nila yung isang paralitiko. At itong sabi niya, hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus. Bakit? Dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at binaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Grabe ang lupit. At nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Amen. Matindi po itong kwentong ito. Napansin niyo po, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Sa tagpong ito, ang karamihang tao ay nais nilang marinig ang salita, ang tinig ng ating Panginoong Hesus. Dahil alam nila, itong Jesus Christ na ito, itong Jesus na ito ay nagpapagaling. Amen. Kaya naman, lahat ginagawa nila. Ginagawa nila lahat ng paraan para lang makarinig, para mailapit lang itong paralitikong ito. So bibigyan ko po kayo ng 4 na points dito. So ano bang maidudulot ng faith sa atin? What is faith all about? What is faith to us? Ano ba talaga ang purpose ng faith sa atin? Kasi ang diablo po ay mayroon ding faith eh. Nanginginig pa nga eh. Sa sobrang takot eh. Pero tayo, pag faith ang pinag-uusapan, parang yun lang, faith lang. Normal lang sa atin yung faith. Hindi tayo natatakot. Pero ang diablo natatakot. Natatakot sa ating Panginoong Hesus eh. Amen. Kaya kapatid, yung faith natin dapat i-activate natin yan. Amen. So itong number 1, faith makes us unite. Kung napapansin po natin doon sa binasa natin, mayroong 4 na tao. Siguro magkakamag-anak ito. O kahit hindi sila magkakamag-anak, hindi natin alam. Basta sinabi lang doon, 4 person. 4 na tao. Binitbit nila ang isang paralitiko. At dinala. So, faith makes us unite. Faith, unite us. Oneness. Togetherness. Ito ang nais ng ating Panginoong Hesus. Ng ating faith ay magkakaroon tayo ng unity. Sa pamagitan ng faith, magkakaisa ang bawat nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. At itong 4 na ito, ang tindi ng kanilang pananampalataya. Talagang alam nila na mapapagaling. Kaya nga sinabi dun sa Hebrew chapter 11 verse 1, diba? Sabi niya, faith is a substance of things hoped for. May pag-asa sila na pag naabot nila yun, na nakita nila si Kristo, maidala nila sa panan si Jesus, ang paralitiko sa panan ni Jesus Christ, siguradong mapapagaling tong paralitikong ito. Ibig sabihin, kiniklaim na nila. So faith is claiming of what you hope for. Because that is evidence of the things not yet seen. So faith is claiming. Amen. Sabihin mo nga, faith is claiming
Kiniclaim mo yan, kapatid. Kung ano man yung mga nais mo sa buhay. Katulad ng apat na ito. Kiniclaim nila na mapagaling ang kanilang kasamang may sakit. Amen. Number 2. Anong number 2? Faith makes us unstoppable. Wow. Sa pamagitan po ng pananampalataya, hindi kayang pigilan ng kahit sino man ang pananampalataya ng isang tao, lalo na pag na-activate na yan. Hindi kayang pigilan. Tulad na tong apat na to. Napigilan ba sila? Hindi. Pansinin po natin. Sabi niya doon, dahil hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus. Anong ginawa nila? Sa dami ng tao, kaya pinakpak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay. Sipin mo, sa bubong, binakbak nila. Unstoppable na yan, di ba? Talagang hindi kayang pigilan. Faith makes us unstoppable. Gagawin mo lahat dahil may pananampalataya ka. Kahit na dumaranas ka ng pagsubok sa buhay, kahit maraming taong nagbabatiko sa atin, kahit maraming taong ayaw sa atin, pero you have faith in Jesus Christ. Hindi ka nila kayang pigilan. Kapag binibless ka ni Lord, ibibless ka ni Lord. Kapag pagagalingin ka ni Lord, pagagalingin ka ni Lord because of your faith. Because na-activate na yung faith mo. Kapag hindi na-activate ng faith mong yan, siguradong hindi talaga magagawa o hindi talaga mangyayari yung nais mo. Bakit? Hindi mo in-activate eh. So faith needs to activate. At ito yung bunga ng activation. Magiging unite ka. Makipag-unite ka sa kapwa mo believers. Amen? At ang faith na yan ay hindi kayang pigilan ng kahit sino. Napansin niyo po sa kwento na ating binasa. Binakbak nila yung bubong. At nung nabakbak na nila yung bubong, ibinaba nila si Jesus Christ. Ibinaba nila yung paralitiko sa harapan ni Jesus Christ. Diba? Ganun katindi ang pananampalataya, kaibigan. Kapag na-activate mo yan, sabihin mo sa sarili mo, my faith will not be stopped. Unstoppable yan. Unstoppable yan. Kapatid, tuloy-tuloy mo lang yan. Tuloy-tuloy mo lang panonood sa video ito. Sigurado ako, marami ka pa matututunan. Amen? Number 3. Mabilisan na lang. Sabi niya, faith makes us unusual. Unusual. Ano ibig sabihin ng unusual? Ang kabaliktaran sa unusual kasi is usual, di ba? Pag sinabi mo unusual, yung hindi mo ginagawa. Yung pagdaan sa pinto, yan ay usual, di ba? Yung ginagawa ng tao. Pero nakita nila yung pintuan, hindi po pwede dito. Kailangan gumawa tayo ng paraan. Nakita nila yung pintuan punong-puno ng tao. Unusual yan. Yung pag-akyat sa bubong, hindi natin alam kung anong ginagawa nila. Hinatak nila yung, tinalian siguro nila yung, umakyat siguro yung dalawa sa taas. Tapos, yung dalawa nagpaiwan. Tapos, tinalian. Di ba? Tapos, habang nakatali, hinahatak nila. Hinahatak nila yung paralitiko. At nung makarating na sa taas, dinahan-dahan naman nila pagbaba sa lubid. Yan ang nasa isip ko. Paganahin natin ang ating utak sa kwentong ito. Kasi yun ang sinasabi niya eh. Binakbak ang bubong, tapos pagkatapos binaba. Ibubong yan, ibig sabihin, kailangan nila ng lubid. Di ba? So binaba nila. Faith makes us unusual. Kung usual lang yan, talagang dadaan sila sa pintuan, bubuwagin nila yung mga tao, pero sigurado ako magagalit sa kanilang mga tao. Dahil nauna na yun eh. Pero yung unstoppable faith na yun, na meron sila, itong apat na ito, hindi sila nagpaawat, hindi nagpapigil. Talagang binakbak nila yung bubong. Grabe. Grabe talagang pananampalataya yan. Amen. Number 4. Faith makes us rest taker. Rest taker. Amen. Ang faith po ay rest taker talaga. Tulad ng ginawa ng apat na ito. Rest taker itong ginagawa nila eh.
Di ba? Ginawa nila yung parang imposible sa tao yun yung ginagawa nila. Pero nag-risk sila ng buhay nila. Kahit ano man ang mangyari nito, kahit anong maging resulta nito, tara, iakyat natin to. Iakyat natin to, kaibigan natin to. Di ba? Kaya faith unites. Siguro itong paralitiko, wala nang pag-asa to eh. Pero sabi nung apat, hindi, may pag-asa ka pang gumaling. Kasi mayroong Jesus na nagpapagaling. See? Faith comes from hearing the word of God. Dahil narinig nila, ayun. Dinala nila. Hindi sila kayang pigilan. At ginawa pa nila yung mga bagay na hindi usual na ginagawa. Tulad ng mga ginagawang routine ng, di ba? Normal na ginagawa. Pero yung ginawa nila, abnormal yun. Hindi talaga usual yung ginagawa. Pero mo, hindi sila dumaan sa pintuan. Binakpak nilang bubong. Grabe yun. Kaya, kaibigan, you need to activate your faith. Amen. So yung apat na yan ang magbibigay sa atin ng bunga ng ating pananampalataya. Amen. Kaya naman nung makita ni Jesus sa tindi ng kanilang pananampalataya, talagang walang pag-alinlangan din ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay hindi nag-aalinlangan. Na-i-bless ka, na-i-bless tayo kapag nakita niya yung faith mo. Kahit ano man ang mangyari. Alam niyo, ang sarap talaga ng salita ng Panginoon eh. Hindi nyo naiintindihan to kasi ano ka pa lang eh, nagsisimula ka pa lang. Pero dahil a-activate na yung faith mo, maiisip mo, wow, ang sarap pala nito. Ang sarap pala talaga ng salita ng Panginoon. Lalo-lalo na pag lagi mo siyang ninanamnam, minimeditate. Amen. Kaya, inainayahan ko kayo, kaibigan, na patuloy kayong makinig ng mga ganitong klaseng mga katuruan. At kung mayroon kang malapit na church dyan na nagtuturo ng full gospel, pumunta ka para mas lalo mo pang ma-enhance yung faith mo na yan, ma-activate ng gusto at mas lalong lumalim pa yan. Amen? Kaya sabi nga ng Panginoon, kung mayroon lang kayong pananampalataya na katulad ng isang mustasang napakaliit na yan, kaya nyo na magpalipat ng bundok sa gitna ng karagatan. Grabe ang tindi, no? Ang tindi ng faith na yun. Kaya ako, nananalangin ako sa Panginoon na yung faith ko lalo pang i-increase. Increase. Hindi yung pa-decrease ng pa-decrease. Kasi karamihan sa tao, kahit Kristiyano na, pag dumating na yung mga circumstansya katulad ng COVID-19, wala na. Yung faith nila, biglang bumaba. Imbis na yung faith na yun, dahil may circumstance, doon ka dapat magpataas eh. Doon mo dapat i-increase yung faith mo. Kasi yun yung time na yun na hinihingi ng Panginoon sa atin. Amen. Kaya nung makita ni Jesus Christ, ang sabi ni Jesus Christ, pinagaling na ang iyong mga kasalanan. Grabe. Now, question dito, bakit? May question dito eh. Bakit sinabi ni Jesus Christ, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan? Bakit hindi sinabi na pinagaling ng iyong karamdaman? Bakit? Yan ang tanong dito eh. Ba't sinabi ni Jesus Christ, anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan? Grabe, no? Hindi ka ba nagtaka doon sa salita ng ating Panginoong Jesus? Hindi mo lang niya sinabi, wow, pinagaling na ang iyong karamdaman. Hindi. Ang sabi ni Jesus Christ, pinatawad na ang iyong kasalanan. Hindi niya sinabi pinagaling. Pinatawad na yung mga kasalanan. Bakit? Sa akin palagay ganito yan. Kaya sinabi niyang pinagaling na ang iyong kasalanan kasi marahil itong taong ito ay makasalanan tulad natin. At ang dapat talagang unang-unang pagagalingin sa atin at unang-unang linisin sa atin ang ating Panginoon ang ating kasalanan. Kaya naman marami tayong nararanasang paralyze sa buhay, sakit sa buhay, problema sa buhay, circumstances sa buhay dahil sa kasalanan. At ang kasalanan na yun ang humahadlang sa atin. I believe that. Ang kasalanan na yan ang nagbibigay ng hindrance para matanggap natin yung blessings ni Lord.
Kaya sabi ng Lord, pinatawad ka na ng iyong mga kasalanan. Kapatid, pinatawad ka na ng iyong mga kasalanan. God forgive us of all our sins and trespasses. Amen. Doon sa krus ng Kalbaryo, pinatawad na tayo ng ating Panginoong Hesus. Naniniwala ako na itong taong may sakit na ito, siguro hindi siya talaga totally, hindi ko alam kung anong karamdaman niya. Basta, ang alam ko, makasalanan ang taong ito. At dahil doon sa mga kaibigan niyang apat na yon, na may pagmamahal sa kanya, may pagmamalasakit sa kanya, dinala siya sa ating Panginoong Hesus. Kaya gumaling siya. At ang unang sinabi sa kanya, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Hindi niya sinabing magaling ka na, umuwi ka na. Hindi, sabi ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pinatawad ng iyong mga kasalanan. Amen. Kaya ang sarap eh. Sabi dito sa Romans chapter 10 verse 10. Last verse po tayo. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. See? Kapag binanggit mo talaga, dineclare mo talaga yung faith mo, yan ang magdadaan sa iyo ng kaligtasan. Amen? Righteous man live by faith. Kaya nga sinasabi sa book of Zechariah, we live by faith. Diba? We live by faith, not by sight. And by the power of the Holy Spirit, by the power of the Holy Ghost. So, kaibigan, live by faith. Activate your faith. Sa oras na ito, dalangin ko na na-activate ng pananampalataya mo at tutulungan ka ng banal na Espiritu para maunawaan mo pa ang salita ng Diyos. Amen. Salamat sa patuloy na pakikinig at panonood sa pag-aaral na ito. Amen. Kukwento ko lang po sa inyo to. Saglit lang na kwento ito. Isang eroplano, at dahil nga sana sa ipapawid sila, di ba? So, nagkaroon ng problema sa eroplano. At nagpanik lahat. At mayroon isang babae doon. Siguro may babae na edad mga 20, gano'n. So, mga young age pa. Siya hindi nagpanik. Parang walang nangyari sa kanya. Lahat nagkakagulo na kasi madidisgrasya na daw eh. Pero nung pababa na yung eroplano, naglanding na. Tinanong siya ng mga katabi niya. Sabi ng mga katabi niya, bakit? Miss, bakit parang wala kang problema? Bakit parang hindi ka natakot? Kanina pa lang grabe na ang nangyari sa atin. Halos wala nang pag-asa. Sabi ng babae, bakit ako matatakot? Sinundo ako ng tatay ko. Ang tatay ko ang piloto niyan. Kaya hindi ako matatakot. Ang tatay ko ang pilot ng plane na ito. Ba't ako matatakot? Alam kong hindi ako papahamak ng tatay ko. Kaya, kaibigan, put your faith in Jesus Christ. Put your trust in Jesus Christ. At nakakasiguro akong hindi ka niya ipapahamak. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for the wonderful message that you've given to us today. Salamat, Panginoon, na natutunan po namin ang pag-activate ng aming pananampalataya. Teach us more, Lord God, and increase our faith, Lord God. Increase our belief. Increase our trust in you, Lord God. Increase our hope in you, Lord Jesus. Thank you so much, Lord, dahil sa pananampalatayang ito, Panginoon, nagkaroon kami ng pag-asa sa buhay na kahit hindi pa namin ito nakikita, ay alam namin na ibibigay mo sa amin. Thank you so much, Lord Jesus, sa pagtuturo mo, sa pagpipreach mo ng iyong word, sa pagbibigay mo ng iyong buhay sa amin, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu, na patuloy kang kumilos sa buhay namin. Lord, I pray, Lord God, na ang bawat nakikinig at nanonood ng mensaheng ito ay ma-activate ang kanilang mga panampalataya, Panginoon, sa iyo, Panginoon Jesus.
i-activate nyo rin i-activate nyo po yung mga taong malayo pa sa piling mo, Panginoon, na may maabot sila ng mensaheng ito, ng video ito. Salamat po, Panginoong Hesus. Salamat, Banal na Espiritu Santo. Pagpalain niyo po kaming lahat. Dalangin ko, Panginoon, na mas marami pa kaming matututunan sa iyong salita, Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. To you all the glory and honor and praise through your Son, my Lord and Savior Jesus Christ. This is my prayer and thanksgiving. Amen and amen and amen. Thank you, kaibigan, sa pagsama mo. You are already activating your faith. Amen. Nahirapan ako mag-English. Sorry. Pero na-activate na yung faith mo. Sigurado ako. Tandaan lang po natin yun. Yung 4 na yun. Pag hindi mo pa natatandaan, balikan mo lang yung video na to. Tatandaan mo yan. Amen. Thank you so much, kaibigan. God bless you, and hopefully you will continue to watch my channel. Amen. Thank you so much. God bless.